ng tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Hulikam ang pagsunod ng dalawang lalaking yan sa isang lalaking naglalakad sa kalsada sa Maynila. Maya-maya nilapitan na siya at may kinuha sa kanyang bag dahil ang dalawang lalaki, hold-upper pala. Nahuli kaya ang mga suspect? Ihahatid namin ang buong balita mamaya. Maagang girian ang nangyari sa pagitan ng mga rallyista at pulis sa IBP Road sa Quezon City. Hinarang ng mga pulis ang ilang rallyista na nananawagan para sa dagdag sahod malapit sa kamera. Pinigilan ng mga otoridad ang mga militante dahil sa kawalan nila ng permit ayon sa ulat ng Super Radio DZBB. Pero nagpatuloy pa rin ang mga rallyista. Dahil sa protesta, bumigat ang trapiko sa lugar. Update po tayo sa balitang yan. May ulat on the spot si Bernadette Reyes. Bernadette? Rafi, sa ngayon ay maluwag na ang daloy ng trapiko dito sa IBP Road matapos nagkaroon ng gitgita na tulakan kanina sa pagitan nga ng mga rallyista at mga pulis dito sa kahabaan ng IBP Road sa Quezon City. Sinubukan kasi ng grupo ng mga rallyista na lumapit sa Kongreso upang ihatid ang kanilang position paper kaugnay sa hiling na dagdag sahod. Sinalubong sila ng police barricade na nakikiusap sa kanilang sumabi upang bigyang daan ang mga motorista. Ayon kay Police Colonel Jerry Castillo, hepe ng QCPD Station 6, walang permit ang mga rallyista kaya hindi sila pinayagan makapagpatuloy. Pero naging mainit ang sitwasyon dahil nagpumilit ang mga militante na makausad patungo sa batasan. Dito na nagkaroon ng tulakan at gitgitan sa pagitan ng mga rallyista at mga pulis. Matapos ang ilang minuto ay nagkasundo ang dalawang panig na tatabi na lamang ang mga rallyista para sa kanilang programa. Ayon kay Rene Magtubo, chairperson ng Partido Manggagawa, nais nilang makapagpahayag ng kanilang saloobin at makapagbigay ng kanilang position paper sa nagaganap na pagdinig kaugnay ng wage hike. Hiling ng grupo ang agarang pagpasa ng legislated wage increase para matugunan ang pangangailangan ng mga manggagawa. Nagdulot nga ito ng mabigat na daloy ng trapiko sa bahaging ito ng IBP Road ang naging kilos protesta. Samantala ay sa pinakahuling pakikipag-usap natin kay Rene Magtubo ng Partido Manggagawa ay naiabot na nila ang kanilang position paper para nga sa ginagawang pagdinig kaugnay ng taas sahod. Rafi? Maraming salamat, Bernadette Reyes. Kasama na po sa red notice list ng Interpol si dating Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Teves Jr. Ang red notice, hiling ng isang bansa sa mga law enforcement unit sa buong mundo na hanapin at pansamantalang arestuhin ang isang tao. Hindi yun international arrest warrant. Kinumpirma ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla sa GMA Integrated News ang red notice list ng Interpol laban kay Teves. Sa dokumentong nakuha ng GMA Integrated News, nakalagay na kahapon inilabas ang red notice. Sinabi ring may warrant of arrest si Teves para sa 10 counts of murder. Kaugnay po yan sa pagpaslang kay Negros Oriental Governor Roel Degamo noong March 2023. Una nang iginiit ni Teves na hindi siya sangkot sa krimen. Nahuli na ng Manila Police District ang numero 1 wanted nito dahil sa mga kasong rape. Ang paliwanag ng suspect sa balitang hatid ni Nico Wahe. Matapos ang mahigit 4 na taong pagtatago, nahanap at naaresto ang top 1 sa most wanted list ng Manila Police District at ikalima naman sa listahan ng mga most wanted ng National Capital Region Police Office dahil sa kasong 12 counts ng rape. Kinilala siyang si Arman Dicaya. Ayon sa Baseco Police Station, 2019 ang sampahan ng kaso si Dicaya ng kanyang babaeng kapitbahay na biktima. Meron mo siya nagawang panghahalay doon sa isang babae na legal age na makailang beses niyang inabuso. Na according sa revelation ng babae, tuwing mangyayari yung pang-aabuso, tinututukan mo siya ng baril, tinatakot na papatayin po siya at kanyang pamilya. Kamakailan lang daw natunugan ng mga pulis na bumalik ng Maynila ang suspect.
Itinimbre rin daw sa kanila ng ilang concerned citizen ang pagbabalik ni Dicaya. Pero gate ni Dicaya, hindi totoong ginahasa niya ang biktima. Sabi sa akin, 12 counts, di ba? So bakit umabot pa sa ganun kung totoong wala pong nangyaring mga baga na pagkasunduan yun. Inamin po may relasyon. Inipit lang siya para makapagawa ng ganung mga salaysay. Bumalik daw siya talaga at lumutang para linisin ang kanyang pangalan. Nakakulong ngayon si Dicaya sa Baseco Police Station. Nico Wahe, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Biyaheng Australia na si Pangulong Bongbong Marcos. Imbitasyon daw ito ng Governor General ng Australia. Sa kanyang pagbisita roon, sisiguraduhin daw ng Pangulo na tatalakayin ang mga usapin tungkol sa defense at security, trade at investment, maging ang bilateral relations. Nakatakda ring pumirma ng 3 kasunduan doon ang dalawang bansa. Noong September 2023, pinirmahan ni na Pangulong Marcos at Australian Prime Minister Anthony Albanese ang Joint Declaration on a Strategic Partnership sa pagitan ng dalawang bansa. Mga kapuso, mataas muli ang tsansa ng ulan ngayon pong araw sa maraming bahagi ng Mindanao. Base po sa rainfall forecast ng Metro Weather, asahan sa mga susunod na oras ang light to moderate rain sa Caraga, Davao Region, Northern Mindanao, Soc-Sargen at BARMM. Posible ang heavy to intense rain sa ilang lugar na maaaring magdulot ng baha o landslide. Katunayan, may general flood advisory ang Pag-asa sa Davao Oriental, Davao de Oro at Davao Occidental. Uulanin din ang ilang bahagi ng Northern Luzon, Aurora, Southern Luzon at Visayas. Mababa naman ang tsansa ng ulan dito sa Metro Manila. Base po yan sa datos ng Metro Weather. Patuloy na nakakaapekto sa Luzon at Visayas ang hanging amihan ayon sa Pag-asa. Malaking bahagi po ng Mindanao ang uulanin dahil sa easterlies o mga local thunderstorm, habang ang Caraga at Davao Region apektado ng trough ng low pressure area na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Mga kapuso, maghanda pa rin po tayo sa pagtindi ng init at alinsangan. Posible po kasing umabot sa 40 degrees Celsius ang heat index sa Calapan, Oriental Mindoro, 39 degrees Celsius sa Zamboanga City, 38 degrees Celsius sa Masbate City, 37 degrees Celsius sa Puerto Princesa, Palawan, Vera Catanduanes at sa Cotabato City. Posible namang umakyat sa 33 degrees Celsius ang heat index dito sa Metro Manila. Kakalabanin ni Pinoy boxer Yumir Marcial ang Thai boxer na si Todd Saxinam dito sa Pilipinas. Sa announcement ng MP Promotions, gaganapin ang laban sa March 23 sa Ninoy Aquino Stadium sa Maynila. Kasalukuyan nagtitraining si Marcial sa Las Vegas, Nevada sa Amerika. Isa si Marcial sa mga Pilipinong sasabak sa 2024 Paris Olympics. Nakuha niya ang spot sa Olympics matapos magwagi ng silver sa 19th Asian Games noong October 2023. Sa ngayon, perfect 4-0 ang professional record niya sa kanyang karera. Samantala, mananatili sa Witness Protection Program ang pamilya ni Jemboy Baltasar kahit ibinaba na ang hato laban sa mga pulis na sangkot sa kanyang pagkamatay. Anila, may banta pa rin kasi sa kanilang seguridad. Sa panayam ng unang balita, iginiit din ng nanay ni Jemboy na handa nilang ilaban ang pagkamit sa hustisya para sa binatilyo. Mahirap na nga po kami, nahirapan pa po kami hanapin namin yung hustisya para sa anak ko. Hanggang dulo, ilalaban po talaga namin ng yung kahit buhay namin, namin para lang makuha namin yung hustisya para po sa anak namin. Kinwestiyon din ng pamilya Baltasar kung bakit isang pulis na botas lang ang hinatulang guilty sa homicide, gayong kumpleto sila sa ebidensya at may mga testigo. Iaapela raw ng pamilya ang hatol sa Court of Appeals. Sinisikapan ng GMA Integrated News na kunin ang panig ng mga akusadong pulis at ng mga pulis na nag-imbestiga sa kaso. Ayon sa Philippine National Police, iginagalang nila ang desisyon ng korte. Sa iba pang balita, isa pong sugatang dolphin na hinihinalang biktima ng dynamite fishing ang inaalagaan ngayon ng LGU ng Unisan sa Quezon. Mga mangingisda ang nakakita sa dolphin sa mababaw na bahagi ng dagat noong February 14. Nanghihina po ito at may mga sugat. Ayaw na rin daw nitong bumalik sa laot. Natukoy na isa itong juvenile spotted dolphin. Ayon po sa Philippine Marine Mammal Stranding Network, posibleng nasabugan daw ng dinamita ang dolphin kaya ito may sugat at nanghihina.
Target na maibalik ang dolphin sa dagat kapag maayos na ang kalusugan nito. Humigit kumulang 300 bahay ang nasunog sa Parañaque. Kita mula sa himpapawid ang pinsalang dulot ng sunog sa barangay San Isidro. Ang mga bumbero tulong-tulong sa pagpupula sa apoy. Mabilis kasing kumalat ang apoy dahil gawa sa light materials ang mga bahay. Dahil dyan, inakyat na sa ika-4 na alarmang sunog kung saan hindi bababa sa 16 na fire truck ang rumisponde. Isa ang naiulat na sugatan. Pasado alas 3 ng madaling araw kanina nang maapula ang sunog. Inaalam pa ang sanhi ng apoy. Ayon sa mga otoridad, nasa 800,000 piso ang halaga ng pinsala. May forest fires pa rin po sa Cordillera Administrative Region. Katulad sa Bocod, Benguet, kung saan 5 araw nang nasusunog ang ilang bahagi ng gubat. Ayon sa mga otoridad, ilan po sa mga tinitingnang sanhi ng forest fire ang iligal na pagkakaingin at matinding init na dulot ng El Nino. Nagdulot naman ng power interruption ang forest fire sa Bontoc Mountain Province. Bumagsak kasi ang ilang puno sa mga linya ng kuryente dahil po sa sunog. Naibalik naman ang supply ng kuryente matapos ang halos 14 na oras. Nagbabala ng pagtaas ng presyo ng karneng baboy ang isang grupo ng meat importers dahil po nalilimitahan umano ng Department of Agriculture ang pag-aangkat nito. Pero sabi ng isa pang grupo, sobra-sobra na nga ang inaangkat na karneng baboy. Balitang hatid ni Bernadette Reyes. Sa sulat na pinadala sa Department of Agriculture, inihayag ng Meat Importers and Traders Association o MITA ang pagkabahala sa utos ng DA na naglilimita sa minimum access volume o yung dami ng inaangkat na baboy. Sa utos ng DA, itinakda sa 40% ang minimum access volume ng meat traders habang 60% sa mga processors. Babala nila, posible daw itong magdulot ng pagsipa ng presyo ng karne ng baboy. Hiling ng grupo, ibalik sa dati ang minimum access volume ng meat traders. Dapat rin daw pag-usapan muna kung may mga pagbabago. Yung mga malilit na quota holders, halos wala ng quota. Siyempre, pag kulang ang stock, siyempre tataas ang presyo. Pero para sa grupong Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, walang dahilan para tumaas ang presyo ng baboy. Sa katunayan, sobra-sobra pa raw ang ini-import na baboy ngayon at sa kabila nito, hindi daw bumababa ang pork prices. Parang tinatakot na naman ang tao sa sabing tataas ang presyo. When in fact, yun naman ang tariff na nila dati pa 3 years ago na mababa na. So kung talagang bababa ang presyo, matagal na dapat bumaba ang presyo because of tariff reduction. Sa pinakauling price monitoring ng Department of Agriculture, umaabot pa hanggang 370 pesos ang kada kilo ng kasim, hanggang 400 pesos naman ang kilo ng liempo. Pero ayon sa Samahang Industriya ng Agrikultura, hindi raw dapat lumagpas sa 350 pesos ang kada kilo ng baboy ngayon. Sinusubukan ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng DA ukol dito. Bernadette Reyes, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Good vibes muna tayo sa latest chika ngayong Wednesday. Happy to be back sa Pinas ang kapuso actor na si Tom Rodriguez. Shinare ni Tom ang kanyang healing journey matapos ang hiwalayan nila ni student life star Carla Abellana. Kwento ni Tom, 2 weeks lang dapat talaga ang stay niya sa Amerika. Pero umabot ito ng mahigit 2 taon dahil nawili siya sa solo simple living niya roon. Sa ngayon, unti-unti nang tumatanggap ng proyekto ang kapuso star. Magbabalik teatro siya sa concert version ng Ibarra the Musical na ipalalabas ngayong taon. Balik online world na rin si Tom dahil miss niya na raw ang kanyang fans. I'm on TikTok then. I'm starting to push myself to go out of my comfort zone kasi nakaka-spoil pala yung wala. It's nice din to reconnect with the people. Kaya I'm trying to push myself to go out of my ermitanyo mode. Kung sa concert ng Coldplay, bumida ang Lola Amor at Dilaw, isang Filipino act din ang tampok sa upcoming concert ni Ed Sheeran dito sa bansa sa susunod na buwan. Special guest sa concert ni Ed ang indie folk pop band na Ben and Ben. Hindi yan katang isip,
Pinaninindigan na nila ito nang i-post nila sa Facebook ang poster ng concert. Sabi ng grupo, dream come true yun para sa kanila na dating nagko-cover lang ng kanta ni Ed na Perfect. Yan na ang ikatlong concert ng multi-awarded singer-songwriter sa bansa. 2018 at 2015 ang first two concerts ni Ed sa Manila. Ito na ang mabibilis na balita. Mahigit sa 680,000 pesos ng umano'y shabu na nakasilid sa tinapay ang nakumpiska ng PIDEA sa Cotabato City. Arestado ang dalawang suspect. Inaalam na kung sino ang supplier ng dalawa. Wala ring pahayag ang mga suspect na mahaharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Nadiskubre naman ang isang plantasyon ng marijuana sa Kalingalan, Kalawang, Sulu. 15,000 piraso ng halamang marijuana ang binunot ng mga otoridad sa plantasyon na may lawak na 500 square meters. Nakakuha rin ng mga pinatuyong dahon ng marijuana na nagkakahalaga ng 6,000 pesos. Nakatakas sa mga suspect. Itinanggi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na kumukuha siya ng armas kay Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Kibuloy. Kami magtanggap ng baril kay Pastor Kibuloy. Ako pa ba ang mag-deliver sa kanya ng kanyon bukas o machine gun? That's a very proposition. It's silly. Bakit ba si Pastor mamigay ng baril sa akin? Saan siya magkuha? Kung magsabi siya wala siyang baril, bigyan ko siya. Sagot ito ng dating Pangulo sa paratang ng isang alias Rene na kumuha siya at ang kanyang anak na si Vice President Sara Duterte ng mga bag ng may baril mula kay Kibuloy sa Davao City. Nauna nang itinanggi ng Vice Presidente ang aligasyon. Tumestigo si alias Rene sa investigasyon ng Senado kaugnay sa umano'y insidente ng pang-aabuso sa organisasyon ni Kibuloy. Sabi ng dating Pangulo, hindi niya alam kung nasaan ngayon si Kibuloy pero baka nasa panganib daw ang buhay niya. Nabanggit din ni Duterte na hindi isang utos ang supina na inihain ng Senado laban kay Kibuloy para sumipot na siya sa pagdinig. Viral ang video ng isang motorsiklo na nahulikam na nag-counterflow sa isang expressway. Muntik pa siyang masagasaan ng dalawang nakasalubong na truck. Balita hatid ni Joseph Moro. Isang motor ang makikitang humaharurot sa isang expressway sa kalaliman ng gabi. Sa unang tingin, aakalain mong wala namang mali, pero masdang mabuti habang paliko ang motorsiklo. Bigla itong may makakasalubong na dalawang truck at mabuti at hindi nagkasalpukan ang truck at motor na nagtuloy-tuloy pababa ng expressway. Tinunto namin kung saan kinuna ng video. Kinumpirma ng North Luzon Expressway Corporation o NLEX na nangyari ito sa R10 ramp sa port area sa Maynila papunta sa NLEX Harbor Link. Mga naglalakihan truck ang dumadaan dito. Ayon sa NLEX, hindi na nila natuntun kung sino ang motorcycle rider pero maaaring nalito daw ito sa pagpasok. Parang nagkamali siya, sir. Ayon sa NLEX, posible raw na nag-U-turn yung motorsiklo na mapagtanto niya na bawal na siya dito sa expressway. Magdaragdag ng mga karatula ang NLEX para iwas aksidente. Mali nga po siya ng akyat. Umakyat po siya sa R10. Bawal po ang mga under capacity na motor, yung mga 400cc pababa. Pinag-usapan po namin with our asset management. We need to review po yung signages ulit because baka lang po hindi masyadong visible dun sa mga motorcycles. Hindi na mahahabol ang motorsiklong nasa video dahil wala pa ulit ang no contact apprehension policy. Pero babala ng NLEX sa mga mananadyang mag-counterflow sa expressway, maaari silang matiketan ng reckless driving na may multang 2,000 pesos. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. Napasugod ang fire truck na yan sa isang kalsada sa Pagadian, Zamboanga del Sur. May nagliliyab kasing motorsiklo sa gilid. Agad namang binomba ng tubig ang nasusunog na motorsiklo. Ayon sa pulisya, kagagaling lang sa repair shop ng motor nang magliyab ang makina nito habang sakay ang rider nito at isang angkas. Hindi naman sila nasaktan. Nahuli ka mang pangho-hold up sa isang lalaki sa Maynila. Ang biktima, pinagbantaan pa raw na papatayin kung papalag. Balitang hatid ni Nico Wahe.
Animoy magbabarkada na naglalakad ng tatlong lalaking ito pasado alas 4 na madaling araw noong Linggo sa kahabaan ng Velasquez Street, Tondo, Maynila. Mapapansing tila hindi komportable ang isa sa kanila kaya tumawid siya sa kalsada. Pero sinundan siya ng dalawa na mga hold-upper hanggang sa makaabot sila sa kanto ng Paraiso Street. Makikitang sapilitang kinuha ng lalaking nakahubad ang mga gamit sa loob ng bag ng biktima. Habang lalaki nakaitim naman ay sapilitan ding kinuha ang wallet. Dali-daling tumakbo ang dalawa nang makuha ang pakay. Ang biktima naman, napaupo na lang sa gilid ng kalsada. Ayon sa Raksabago Police Station, isang netizen na nagpost ng CCTV kaya nakaabot sa kanilang insidente. Upon discovery, pinuntahan po kaagad natin yung biktima kasi hindi siya agad nakapag-report dito para makabigay tayo ng assistance. Ayon sa barangay kung saan unang humingi ng tulong ang biktima, pauwi na raw sana ang lalaki nang mangyari ang pang-hold up. Wala raw po siyang masakyan na tricycle, kaya naglakad siya papuntang Paraiso kung saan nangyari yung hold-upan. Pinagbantaan daw siyang papatayin siya, kaya hindi na siya nakasigaw. Hindi rin daw taga-barangay ang mga hold-upper. Hindi po namin kilala Hindi po namin siya mamukhaan Apo, tingin po namin dayo. Cellphone at cash na nasa 10,000 pesos daw ang nakuha sa biktima. Ayon naman sa pulisya, alam na nila ang pagkakakilanlan ng suspect at patuloy ang kanilang follow-up operations. Nico Wahe, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, patuloy po ang pagtaas ng water level ng Binga Reservoir sa Benguet. Mula po sa water level na 569.54 meters kahapon, umakyat na ito ngayon sa mahigit 570 meters ayon sa Pag-asa. Bumaba naman ang tubig sa Angat, Ipo, Lamesa, Ambuklao, San Roque, Pantabangan, Magat at Caliraya Reservoir. Inaasahang bababa pa rin ang water level sa maraming dam sa Luzon dahil po sa kakulangan ng ulan. Mababa ang tsansa ng rainfall ngayong araw sa malaking bahagi ng Luzon base sa datos ng Metro Weather. Mabibilis na balita po tayo. Arestado dahil sa pagbebenta ng marijuana ang 4 na lalaki sa isang vape shop sa Imos, Cavite. Sa isinagawang buy-bust operation, nakuha ang 16 na pakete ng pinatuyong dahon ng marijuana na may halagang halos 10,000 piso. Ayon sa mga suspect, nakukuha nila ang marijuana sa isang source na kinokontak nila online. Mahaharap sila sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Hindi pa humaharap sa mga pulis at media ang may-ari ng vape shop. 2 pulis ang patay matapos maaksidente ang sinasakyan nilang kotse sa Pamplona, Cagayan. Batay sa investigasyon, paliko sa kurbada ang sasakyan nang mawala ng preno, kaya hindi nakontrol ng driver na kabilang sa 2 nasawi. Kapwa nakadestino ang 2 sa Aviation Security Group sa Lawag City. Sugatan naman ang 3 pang pulis na sakay rin ng kotse. Nagreklamo po sa PNP Anti-Cybercrime Group ang ilang biktima ng umano'y online investment scam. Ang pangakong napako, tubo sa pera na 20 hanggang 130% sa loob lamang ng 1 linggo hanggang 1 buwan. Balitang hatid ni Mark Salazar. Puro sila biktima ng iba't ibang online investment scam at nakapila sila sa PNP Anti-Cybercrime Group sa Camp Crame para magreklamo. Marami sa kanila ay nahihiya o natatakot humarap sa kamera. Pero si Linda, hindi niya tunay na pangalan, gustong ikwento ang karanasan sa scammer para maging aral sa iba. Nakita lang daw niya sa social media ang kaakit-akit na affordable investment ng isang kumpanya pero malaki at mabilis ang balik. Kaya noong January 5, nagsimula raw siya sa 1,000 peso investment sa kumpanyang Reveal Marketing. Since kumikita ko, nag-add ako ng investment ko ng 5,000 pesos, which is 15 days, babalik siya ng 50% dividend. Nagbakasakali ako yung mapalaki, so nag-add ako ng 10,000 pesos. Last February, ng kumulang 113,000 pesos. Sa kwenta niya, dapat halos kalahating milyon na ang pera niya at balak niyang i-cash out sa March 1. Kaso, February 23 pa lang is nag-shutdown na ang kanilang FB page at ang application. Okay? Hindi na rin po makontak. Kumpleto ng deposit slip si Linda.
may mga mukha at pangalan naman ang hinahabol niya. Pero ang challenge sa paghahabol ng PNP ACG sa mga online scammer ay ang data privacy law at bank secrecy law. Fa-file tayo or mag-a-apply tayo ng warrant to disclose computer data. Kasi hindi natin basta-basta makukuha yung mga information na ginamit ng suspect because of the Data Privacy Act of 2012. Sinisika pa naming matuntun ang mga opisyal ng kumpanya upang makuha ang kanilang pahayag. Pero ngayong buwan lang din, naglabas na ng abiso ang Securities and Exchange Commission laban sa pag-i-invest sa reveal marketing. Hindi raw ito otorisadong mag-solicit ng investments mula sa publiko. Tinawag ng SEC na tila mapanlinlang ang investment scheme na inaalok ng kumpanya. Ang payo ng otoridad, maging alisto na lang at palaging tamang duda para hindi mabiktima. Nga yung mga too good to be true na mga offers, like mag-i-invest ka in 15 days, 100% yung babalik sa'yo. Meron ding ganito lang ka yung amount and then babalik sa'yo, sobra-sobra. Parang nakakapagtataka, di ba? Sa isang kaso lang na ito, nasa 100 na ang kasama ni Linda na nagrereklamo. Ayon sa PNP-ACG, mahigit 11,000 kada taon ang naloloko ng iba't ibang online investment scam. Mark Salazar, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Bago tumulak pa Australia, nag-iwan ng payo si Pangulong Bongbong Marcos para kay Pastor Apollo Kibuloy, kaugnay sa mga umano'y pang-aabuso sa kanyang organisasyon na Kingdom of Jesus Christ. That's why my advice for him is to just face the questioning in the House and in the Senate. Marinig natin ang kanyang side para malaman natin kung ano ba talagang nangyayari dito. We're trying to be fair here. The best way to diffuse that situation for him is to testify. Ang pahayag kasunod ng hindi pagharap ni Kibuloy sa mga pagdinig tungkol sa umano'y pang-aabuso sa Kingdom of Jesus Christ. Sabi ng Pangulo, mas lalaki lang ang gulo kung patuloy siyang hindi sisipot. May oportunidad naman daw si Kibuloy na itanggi ang mga paratang sa kanya sa mga pagdinig sa Kongreso. Hindi rin daw maintindihan ng Pangulo ang sinasabi ni Kibuloy na may gustong magpapatay sa kanya. Maaaring nasabi lang daw ito ni Kibuloy dala ng takot. Una nang iginiit ni Kibuloy na sangkot umano ang administrasyon na i-eliminate siya. Wala pang pahayag ang pastor sa mga sinabi ng Pangulo. Mahigit kalahating milyong pisong halaga ng umano'y shabu ang nakuha sa buy-bust operation sa Quezon City. Ang naarestong nagde-deliver nito, iginit na hindi niya alam na droga na pala ang ipinadadala sa kanya. Balitang hatid ni James Agustin. Target ng drug buy-bust operation ng pulisya ang 32 anyos na lalaki sa barangay Bagbag, Novaliches, Quezon City. Inaresto siya matapos mabilhan na operatiba ng umano'y shabu. Ito ay gumamit tayo ng confidential asset na naging transaksyon niya. So ang naging meeting place nila ay dito sa Quezon City na dinideliver niya yung basura na gamit ng motorsiklo. At ang kanyang area of operation sa Valenzuela, Caloocan and Quezon City. When we say basura, sir, ano po yun? Shabu. Nakuha sa sospek ang nasa 100 gramo na umano'y shabu na nagkakahalaga ng 680,000 pesos. Ayon sa pulisya, malakihan ang operasyon ng sospek na dumarayo pa sa Quezon City mula sa Caloocan. Yung 100 grams, madali lang i-dispose niya. At sigurado ako mas marami pa itong dinideliveran. Ang source ng droga is nanggagaling din dito sa, according sa kanya, nanggagaling din sa Quezon City. Dati nang nakulong ang sospek dahil sa pagsusugal. Giit niya, hindi siya nagbebenta ng droga. Nag-deliver lang daw siya kapalit ng 3,000 piso. Taga-deliver lang po ako. Hindi ko po alam na yun po yung dinideliver ko. Sino unang buto sa inyo? May tinatawag lang po akong kuya na sinasabi na dalhin mo to sa ganon, dalhin mo to sa ganyan. Ba't mo kayo pumayag? Basta wala pong trabaho ako lang pong gumagasa sa bahay. Sinampahan na ang sospek ng reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Kinilala ng Australian Embassy sa Pilipinas ang tagumpay at kontribusyon ng ilan nating kababayan nag-aral sa Australia. Ginanap po yan sa Annual Australia Alumni Excellence Award sa Makati. Alumnus of the Year si Dr. Dexter De La Cruz, isang marine biologist na nanguna sa coral reef restoration techniques. Excellence and Innovation naman si Dr. Maria Asuncion Beltran para sa kanyang kontribusyon sa agri-technologies. Itinanghal naman si Abigail Tan bilang Young Achiever Awardee para sa kanyang kontribusyon sa health literacy at promotion ng access to health services. 7 citations din ang ginawad sa 7 pang alumni na may malaking kontribusyon sa iba't ibang larangan. Congratulations and good job! Ipinag-uutos ni Pangulong Bongbong Marcos na palakasin pa ang curriculum ng senior high school. Lain daw nitong palakihin ang tsansa na ma-employ agad ang mga graduate ng SHS. Sa ulat kasi ng Philippine Institute for Development Studies, 20% lang ng mga SHS graduate ang kinukuha ng mga employer. Bubuo ng Technical Working Group ang TESDA Department of Education, Commission on Higher Education at Department of Labor and Employment para rito. Aaralin nila ang pagpapatupad ng Technical Vocational Education and Training sa curriculum ng SHS. Sabi ng TESDA, hindi naman madaragdagan ng bagong unit ang mga mag-aaral. Wala rin daw silang karagdagang gastusin. Gusto daw itong ipatupad ng Pangulo sa lalong madaling panahon. Ipinag-utos nga ni Pangulong Bongbong Marcos na isama ang Technical Vocational Education and Training sa senior high school. Para daw yan sa pagpapataas ng employment rate ng mga senior high graduates. Ang sabi kaya ng ating mga netizens? Para kay Karya Gem, sana provide na rin daw ang facilities and machineries para mas ma-enhance ang skills ng mga estudyante. Sang-ayon din si Earl Lechadore sa pagbabago ng senior high curriculum. Kailangan din daw kasi talaga ng training ng mga estudyante. Para naman kay Maricel Moral, makakatulong daw yan para sa mas madaling paghahanap ng trabaho ng mga estudyante dito sa Pilipinas o kahit sa ibang bansa. Mga kapuso, makisali po sa aming online talakayan sa iba't ibang issue. Kung may nais din kayong maibalita sa inyong lugar, mag-PM na sa Facebook page ng Balitang Halik. Sa ibang balita, kaya raw isabay ng Commission on Elections ang plebisito ng charter change sa 2025 midterm elections. Pero sabi po ni COMELEC Chair George Garcia, mas maganda pa rin daw na hiwalay ito para mas maunawaan ng tao ang mga babaguhin sa saligang batas. Balitang hatid ni Tina Pangariban Perez. Sa susunod na linggo, target ng Kamara na tapusin ang deliberasyon sa resolution of both Houses 7 na layong maamyendahan ang 3 economic provisions sa 1987 Constitution. Balak itong maisalang sa ikalawang pagbasa mula March 11 hanggang March 13 at sa ikatlong pagbasa naman bago ang Holy Week break sa March 23. Pero hindi pa rin gugulong ang tsa-tsa nang hindi aprobado ng Senado na nauna nang nagsabing hindi nila mamadaliin ang kanilang deliberasyon. Ayon sa isa sa mga bumalangka sa 1987 Constitution na si dating Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascuna, sa orihinal na draft, unicameral ang porma ng gobyerno. Sa pag-usad ng diskusyon, naging bicameral ito. Pero hindi raw nabago ang probisyon tungkol sa botohan ng 2 kapulungan. Naniniwala si Ascuna, dapat hiwalay ang botohan gaya ng ginagawa para sa ordinaryong batas. As long as you have 3/4 vote in the Senate and 3/4 vote here, there's no question. It can be considered as a proposed amendment and submitted to the COMELEC for a plebiscite. And that will fulfill the requirement of the first 3/4 vote of all its members. And if there's any question, then let someone bring it to the Supreme Court. Para maamyendahan ang konstitusyon, rekomendasyon ni dating Supreme Court Justice Adolfo Ascuna, singitan ang mga babaguhing probisyon ng katagang unless otherwise provided by law. It makes it changeable by legislation. This is, to me, the best solution to the economic provisions restriction because economic provisions should be flexible and they should not be cast in stone. Pero nagbabalalaban dito si dating Supreme Court Chief Justice Renato Puno. The use of the phrase, unless otherwise provided by law,
is vulnerable to another constitutional challenge. Ang dapat daw ayon kay Puno, I suggested that we just repeal outright these 3 restrictive provisions that will release the power of Congress to pass the necessary laws in order to liberalize the so-called restrictive provisions. There will always be the possibility of a constitutional challenge. So the question before us now as lawmakers, itutuloy pa po ba natin ito kung alam natin na challenge ito? Of course, at the end of the day, uuwi pa rin po ito sa plebisito. kung magkasundo ang Kongreso sa pag-amyenda ng economic provisions, kikilos ang COMELEC para maisalang ito sa plebisito. Para kay COMELEC Chair George Garcia, kayang isabay ang plebisito sa eleksyon pero mas magandaan niya kung hindi sabay. Sa akin kasi hanggat maaari, maganda talaga na magkahiwalay ang national local elections at ang plebisito upang mas mapaliwanag sa mamamayan kung ano yung binabago. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Trabaho alert po tayo para sa mga taga Navotas at Quezon City. Nangangailangan ang Schools Division Office of Navotas ng live teacher, school teacher at in-fed teacher. Dalhin lamang daw ang inyong requirements o mag-email sa City Human Resources Development Office ng Navotas. Hiring din ang Quezon City Government ng mga empleyado gaya ng administrative assistant, librarian, attorney, engineer, doktor at maraming iba pa. Para po sa detalye, bisitahin lamang ang official Facebook page ng Quezon City Human Resource Management Department. Balita naman sa Bacolod City, dead on the spot ang isang batang lalaki matapos aksidenteng magulungan ng pickup. Kwento ng tiyahin ng biktima, naglalaro ang 4 na taong gulang na bata kasama ang mga kaibigan nang mangyari ang insidente. Base sa investigasyon ng Bacolod City Police, nagtago ang bata sa likuran ng sasakyan sa may bandang gulong. Hindi siya napansin nang dumating na ang driver. Nang i-reverse ng driver ang pickup, doon na nagulungan ang bata. Napagkasuhandaan ng driver ng pickup at ang pamilya ng bata na hindi na magsasampa ng kaso. Nagsimula na ang Philippine Air Force ng cloud seeding operation sa Cagayan at Isabela. Katuwang nila rito ang Department of Agriculture at Bureau of Soils and Water Management. Nasa 800 kilong sodium chloride o asin sa mga cloud formation ang inilagay. Ang cloud seeding ay sinasagawa para tugunan ang panunuyo sa ilang sakahan dahil sa mababang tsansa ng ulan. Nakatanggap ng Golden Rose ang International Shrine of Our Lady of Peace and Good Voyage sa Antipolo. Ito po ang pinakamataas na parangal sa isang Marian image na mula sa Santo Papa. Sa isang social media post, ibinida ng Antipolo Cathedral ang Golden Rose na inilagay sa paa ng imahe ng Birhen ng Antipolo. Ang Antipolo Cathedral ang kauna-unahang Marian Shrine sa Pilipinas at Asia na binigyan ng ganitong pagkilala. Nito pong Enero lamang ng opisyal na idineklara ang simbahan bilang isang international shrine. Sanggol pa lang pero may uban o puting buhok na? Yan po ang sitwasyon ng isang sanggol sa Oton, Iloilo. Puti ang harap na bahagi ng buhok ng sanggol. Ayan o, wala naman daw naging komplikasyon sa pagbubuntis ang ina ng sanggol. Normal din daw ang kanyang panganganak. Kwento niya, naglilihi siya noon sa buko. Paliwanag po ng isang doktor na Alyosan District Hospital kung saan isinilang ang bata, posibleng may poliosis ang sanggol na isang kondisyon kung saan kulang ang melanin sa hair follicles. Maaring dahil din daw ito sa genetics o namana sa kanyang mga ninuno. Malusog at normal naman daw ang sanggol. Ito po ang Balitang Hali. Bahagi po kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Sison. Rafi Tima po. Kasama nyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.
kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.